tatlong circuit yung gagawin natin, di ba? So, sa circuit 1 natin, bali, ito yung pinaka-basic, di ba? Gagawa lang tayo ng circuit na mag-on daw kapag at least 1 yung naka-on, di ba, na inputs natin. So, very basic na yan, di ba? So, mamaya, gamitan lang natin ng 3 input gate na OR gates, di ba? Then, sa circuit 2 natin, yun nga, mag-output daw tayo ng 1 only if yung input A natin naka-on, then yung B natin is naka-off, di ba? So, dito, pinapagamit tayo ng AND at saka NOT na gate, di ba? Yung combination ng AND and NOT gate. So, mamaya i-implement din natin yan. And then, lastly is yung voting logic, di ba? So, dito, parang this is the same dun sa ginawa natin before, dun sa activity 2, yung majority na logic, di ba? So, if 2 or more yung inputs natin na naka-on, then mag-output tayo ng 1, di ba? So, unahin muna natin to yung number 1, di ba, sa activity natin. So, para ma-implement to, since ang objective lang naman natin dito is i-turn on daw kapag at least 1 yung naka-on, di ba, na input. Then, pwede natin gamitan na lang to ng 3 input na OR gates, di ba? So, yan. So, punta tayo dito sa ating simulator. So, unang-unang kakailangan natin, syempre, is input, di ba? So, sabi, 3 inputs yun, di ba? Tama ba? 3. Okay, at least 3 inputs, di ba? So, 3 inputs yung kailangan natin. And then, sabi natin, gamitan natin ng 3 inputs na logic na OR gates, di ba? So, adjust na natin yung input size para maging 3. And this time, kakailanganin natin ng output, di ba? So, ito yung output natin. Okay? So, i-connect na lang natin. Hindi ganyan yung mangyayari. Then, ito dyan. And, ito dito. Then, yan. Okay? So, ganun ka-basic. Now, i-test natin, di ba, yung circuit natin kung na-meet naman din natin yung ano natin, di ba, yung objective. So, mag-on daw kapag at least 1 yung naka-on. Diba? So, try natin tong unang switch natin or input. So, yun, nakakuha tayo ng 1 output. That's the same thing dito, di ba, sa gitna. And, of course, same din kung lahat naka-on. Okay? So, yan yung first circuit natin. Now, going to the next circuit. Ito naman yung sa number 2, di ba? So, mag-output 1 daw tayo kapag yung input A natin is naka-on while yung B naman is naka-off, di ba? So, ano to siya? Strict, diba? Strict yung condition natin. Kailangan yung A naka-on, then B is naka-off, di ba? So, pag naka-on yung B, dapat, ano yun, kumbaga, hindi dapat mag-on yung output natin, di ba? And yung pinapagamit sa atin dito is combination ng AND at saka NOT na gate, di ba? So, pwede natin i-implement to na yung B, di ba? Ipadaan natin sa NOT gate. And then, yung output nun, ipapunta ng AND gate, di ba? So, parang ganito yung mangyayari. So, kailangan natin ng dalawang input, di ba? So, input A and input B. Lagyan na lang natin ng label, di ba? Yan yung A. And ito yung B. Okay. B. Okay. Then, sabi natin, yung B natin, ipadaan natin sa NOT gate, di ba? Kasi yun yung part of the problem na gagamit tayo ng AND at saka NOT gate, di ba? So, NOT gate, pali dyan, padaan natin. And then, yung output nito, saka yung A, ipapadaan natin sa AND gate, di ba? Then, saka natin i-output. Diba? Yan. Okay? So, again, yung A, papunta dito. Yan. Yung B natin, dadaan sa NOT gate. And then, papunta ng AND gate yung output. Okay? Then, yung output ng AND din yung nasa output din natin, output device. Diba? So, ito, as you can see,
based dun sa ating condition na ma-meet, di ba, is dapat naka-on yung input A and then yung B is naka-off para matoggle yung ating output, di ba? And right now, naka-on yung both input, kaya naka-0 din yung output natin. Now, let's try na i-off tong B natin, di ba? So, yun. So, this is the same dun sa condition na natin, di ba? That's why nakakuha tayo ng output na 1. And what if naka-off yung input A natin and 0 din, di ba? And that's the same thing kung yung B natin naka-1, which is invalid, di ba? Hindi rin ito yung doon sa condition natin. That's why 0, di ba? So, yun. Okay? So, yung nangyari dyan is pinadaan natin dito sa NOT gate natin para yung input ng B is manigate, di ba? That's why sa ganitong setup, since 0 to, dadaan sa NOT gate, maninegate siya or babaliktad, di ba? That's why yung makukuha natin dito sa end na input is 1 na, di ba? Mababaliktad yung 0 eh. Maninegate, yun yung term doon. Okay? Then sa number 3 natin, diba? Yung last circuit natin, voting logic, diba? So parang this is the same thing dun sa majority logic na ginawa natin before. At sabi ko kanina. So gagamitan lang din natin to ng since 3 inputs natin, ibig sabihin mayroon din tayo ditong 8 possible na combinations, diba, na pwede natin gamitin. And based dun sa previous activity natin, yung magiging expression natin dito is combination of AND and OR na gates, diba? So gamitin natin ng tatlong AND gate and then isang 3 input na OR gate, diba? Yun na lang gamitin natin para mas malinis tingnan yung circuit. Doon kasi sa previous implementation ko, dalawang OR gate pa yung ginamit ko. Hindi ko pa kasi medyo na-explore yung simulator na ginagamit ko, kaya kala ko walang 3 input na OR gate. But this time, implement natin ng mas malinis, di ba? So, kailangan natin tatlong input. Punta tayo sa input natin. 2 and 3. Then, gagamitan natin ng tatlong AND gate. Di ba? Ayan. Ayan. And yan. Diba? Okay. Then, papadaanin natin sa 3 input na OR gate natin. Diba? Adjust natin yung input. And then, going to output. Okay. So, same dun sa activity 2. Bali, yung sa first AND gate natin, this is connected sa input A and input B natin. Diba? So, dyan. And then, yan. Okay. And then, yung pangalawang AND gate natin connected sa input A and input C. Diba? So, pwede dyan. Adjust na lang natin ito. Pwede ba pangitingnan na yan. And then, connected din sa input C. Then, yung ating pangatlong AND gate connected siya sa input B at input C. Yeah. So, purahin na lang din natin ito para mas malinis tingnan. Yan. Connected siya dyan, saka sa C. Yan. Okay. And itong tatlong output ng AND natin na gate, pumunta dito sa 3 input na OR gate. Yan. And yan. And then going to output. Okay. So sabi natin doon sa ating problem or sa statement natin dito, mag-on lang siya kapag 2 or more yung naka-on na input, di ba? So dito sa case natin, dalawa na yung naka-on, that's why nakakuha tayo ng 1 na output. So let's try na isa lang yung naka-on, 0, di ba? And kung walang naka-on input, 0 rin yung output. And kung itong dalawa, okay din. Itong dalawa, okay din. Itong dalawa, and kapag tatlong ang ating input, naka-on din. Okay? So, yun.